I love you. Papangayo nga si Ba, galing, tuwid na magsalita ang aking boss Luan. Siya, bago oras simulan, samahan niyo muna akong mag-ahit. For today's video, finally, nagkaroon ako ng time makabisita sa aking biyenan dito sa napakagandang barangay ng Kasispalan sa bayan ng Tagkawayan. And syempre, alam niyo na yun, talagang perfect getaway destination yung mga pag-uwi sa province. Alam niyo yung paramdam na kahit paano is nakaka-relax tayo. Maliban sa makabisita at makapag-relax nga po dito sa bayan ng Tagkawayan is yung masundoon na rin si Mami Jasmine at si Boss Luan. Dahil lang sa side nga po ni Mrs. ay may kinasal at si Luan po ay kinuwang Bible bearer. Maliban sa sobrang napakalambing talagang sobrang namiss ko kitang-kita nyo naman. Ang magmami kasi nag-request din po na kahit pa paano ma-extend yung kanilang vacation dahil bihira lang din na nga naman po silang bumisita at umuwi dito sa kanilang probinsya. Tapos ito na nga po yung medyo makulit na unexpected na nangyari. Grabe. May nasaan kong bakasyon sa probinsya. Yun nga po, medyo madamot at talagang napagsungitan tayo ng panahon. Alam niyo ko pong sobrang gandang lugar ang barangay Kasispalan. Buod nga pong sa kababait ng mga residente dito ay napakaganda din ng mga tanawin dito sa may barangay Kasispalan. At yun nga po yung magagandang bagay na sana ipapakita ko sa inyo. Kamusta kayo dyan? Magre-rescue kami. Good morning. Ay, kita nyo naman, sobrang pila tumo sa lugar na to. Ay di syempre sa halip na mabad trip, ay di gumawa ng ibang trip. Buti na lang to the rescue ang Kuya Otep. Siya nga daw po yung maghahanda ng kanyang pinakamabisang sopas. Ako nga po yung muntik ng maniwala kasi nung pag-uwi namin ni bakit si Papa at si Mama nag-ready. Pero parang mas okay na nga din. When it comes sa pagluluto, talagang no doubt yan pagdating kay Papa at kay Mama. Kasi noon pa man, maliban sa magaling manulungan niya si Papa, isa yan sa laging hanap. Basta may mga handaan din sa kanilang barangay. Tsaka rekta na yan, ay sila na dumali di hindi lang sopas ang maiihain di yan. Pangita din naman po, yan po ibinisik lang din dahil talagang pinagtulong-tulungan na po nila yan. Ari na nga yung almost 90% na finished product ng sopas. At eto na nga po, yan na nga sinasabing magkaadagdagan na ng ihahanda. Tsaka dito inatanong ko din si Papa kung anong gagawin doon sa kamoteng kahoy. Basta daw yan din at siya daw ay gagawa ng pudding. Di ako napaisip din ano yung pudding na sinasabing iyon. Maliban nga po sa thinking out of curiosity, syempre nanulungan na rin po ako dyan. At syempre, hayaan nyo na rin turuan ko kayo ng basic step kung paano magbalat ng kamoteng kahoy. So stop, look, listen, and learn. Bang! So tinan nyo, ganun lang ka-basic yung basta lakas tama. So syempre, in traditional way yung naging proseso nila for preparation nung sinasabi nilang pudding. Medyo parang may idea na ako kung anong kalalabasan nito. Syempre, from start to finish, sino pa bang master of sorcery? Si Papa pa din yan. So eto na nga yung part na marireveal kung ano yung pinaka-outcome ng ginagawa nila. So pudding ito kung tawagin sa kanila at kung sa atin naman ay kasabak. And kung nanonood ka pa rin sa part ng video na ito, pansin nyo na we might face challenges and unexpected things. But still, we do have the will kung paano natin ito sasabayan. And syempre, by next time, I will make sure na may pakita sa inyo kung ano yung magagandang bagay meron ng barangay Kasispalan. Ay siya pa maraming salamat po sa panonood at pagsama ulit sa amin sa araw na ito. Kita-kits ulit sa mga susunod pa natin video. Salamat sa inyo ulit. Bye-bye!